Philippians, no? Chapter 4. Sabi po dito, sa wikang Tagalog, mga galak sa Panginoon lagi, at muli kong sinasabi, magalak. No? Ang nagsabi po dito si Pablo, at bakit po sinabi po ito ni Pablo na magalak tayo lagi? No? Unang-una ay nakita ko natin sa atin pong paglilingkod sa Lord kung bakit tayo magalak, sapagkat tayo po ay biniyaan ng Diyos ng kanyang kayamanan. No? Ano po ang kayamanan ng ating Panginoon? Ang tanong po ba, merong kayamanan po ang Diyos? Amen. No? Kanya po lahat ito eh. No? Talaga hong napakarami po ng kayamanan ng ating Panginoon, at nakita ho natin na God is the source, no, of all things, no. Hindi lamang siya source ng lahat ng mga bagay, siya din po ay tinatawag na supplier, no, supplier ng kanyang mga kayamanan. Okay? Kaya ang kayamanan ng Diyos, ang biyaya po ng Diyos ay umaapaw po yan, no? Umaapaw. Yun pong tinatawag na overrunning, no? Ano pa? Overflowing, di ba? No? Kita niyo po yung flowing na tubig, no? Talagang makikita natin na umaagos lang po, no? Kaya ang ibig sabihin, ang kayamanan ng Diyos, hindi po maubos-ubos po yan. Overtake pa. Oo, hindi po yan maubos-ubos, no? Kasi sapagkat napakarami po ang kayamanan ng ating Panginoon. Okay? At una, of course, ano po yung kayamanan niya na ginawa po sa atin para tayo ay matubos, no, sa ating kasalanan. Kayamanan din po 'yun eh, no? According to His riches and grace din po 'yun. Basahin po natin aklat po ng Ephesians chapter 1 verse 7. Efeso po, no? Chapter 1 verse 7, sabi po dito sa wikang English, no, at Tagalog, in whom we have redemption through His blood, no? Sinong His blood? Kay Kristo. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Tingnan niyo po, no? Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya po, ang pagtubos ni Lord sa atin, kayamanan po yan ng biyaya po ng ating Panginoon. No? Kaya po, hindi maubos-ubos talaga ang kayamanan ng ating Panginoon. Kayamanang espiritual, no? Kayamanan panlangit, kayamanang panlupa, no? Mga material na kayamanan, hindi po maubos-ubos, sapagkat ang biyaya ng Diyos o ang kayamanan ng Diyos, talaga hong overflowing po yan sa buhay po natin, no? Kaya dapat po ay atin pong i-acknowledge po yan sa sampalatayanan ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya nga po, according to the riches of His grace, sapagkat tayo po ay tinubos ni Kristo sa kayamanan po ng kanyang biyaya, no? Dapat tayo ay mapunta po sa impyerno, ngunit dahil po sa biyaya po ng Diyos, sa pagtubos po sa atin, tayo po ngayon ay maging kasama po ng ating Panginoon. At yung blessing na ito, yung tinatawag po na heavenly places, no? Sa heavenly places na blessing ng ating Panginoon. Kaya dito sa verse 3, no, iakyat natin ng konti, Ephesians chapter 1 verse 3, sabi dito ni Pablo, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us, no? Who hath blessed us, siya pong nagpala sa atin, sa anong pagpapala? Who hath blessed us with all His spiritual blessings
in heavenly places in Christ. Yan po yun, yung pagtubos ng Panginoon sa atin. Tayo talaga ay pinagpalang spiritual, no, na makalangit na mga pagpapala. Okay, yun po yung eternal salvation, yun po yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, suma total, ang kaligtasan natin na binigay ng Diyos, hindi po yan sa pamamagitan ng gawa ng tao, no? Ito po ay gawa po ng ating Panginoon, maliwanag po. Okay? According to His riches and grace. Ano pa po? Ganon din po sa mga bagay na material, no, sa buhay po natin. Basahin po natin ang aklat po ng Philippians chapter 4. Kaya ang dahilan kung bakit tayo magalak, sapagkat sagana tayo sa mga pagpapala po ng ating Panginoon. Okay? So, ano pa po? Hindi lamang po pagpapalang spiritual, hindi lamang po pagpapalang makalangit na pagpapala, maging po of course sa mga pagpapalang material dito po sa lupa na kailangan po natin para po tayo mabuhay. Tama? Yung ating physical na katawan, kailangan po natin yan mabuhay sapagkat ito po ay ibinigay ng Diyos sa atin, katiwala po tayo ni Lord, no? Steward po tayo ng ating Panginoon, kaya po obligado na dahil tayo binigyan ni Lord ng buhay, tayo din ay kumilos at gumawa. Tama? Kaya po itong sabi po ng ating Panginoon. Verse 19, but my God shall supply all your need, no? According to His riches in glory by Christ Jesus, no? Even our material things, no? Si Lord din po ang siyang mag-supply sa atin. Siya po ang magkaloob po sa atin, no? Ayon sa kanyang kayamanan ng kaluwalhatian sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Kaya po, siya po ang supplier, no? Kaya nga, sabi dito, but my God shall supply all your need. He is the supplier, no? Siya po ang nagsusupply sa atin. Tayo lamang po ang gumagawa, ngunit siya po ang nagsusupply po sa atin. Ang sa nakita natin, sa kalagayan natin sa buhay na ito, ano po bang sinusupply ni Lord sa atin? Di ba hininga? Tama po? Hininga po ba? No, makita natin, napakadali lang isipin, no? Ang sinusupply ni Lord sa atin, hindi po oxygen, hininga, o di kaya hangin. Tama? O, tingnan niyo po. Si nanay mo lang, ilang taon na po dito sa mundo. Nanay, 70 plus na po kayo, di po ba? 80. Wala pa. 75. 75. 78. 78. 78 si nanay. Nanay. Hindi. Isenyas nyo na po, nanay. 74. 74. Okay. Ayun. Alam ko na po. No? Pag sinabi sa bibig na yun, 74 po yan. Okay? Opo. Nanay, tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kung bibilhin mo lang, nanay, oxygen mula nung pinanganak ka, magkaano na po lahat-lahat po yun? O di po ba? Ilang milyones na po ang gagastusin ng tao. Pero tingnan niyo po, because God is our supplier, sinusuplayan tayo ng hininga. Libre. Hangin. Tama ba? Libre po yan. Wala pong bayad. Kaya tamang sabi ng Panginoon, sa pagitan ni Pablo, but my God shall supply all your need. Pag sabing all, lahat-lahat na mga pangailangan natin, si Lord po ang siyang nagsusupply. Lalong-lalo na po yung ating buhay, no? Yung ating hininga, yung hangin. Tingnan niyo po, no? Kaya napakabuti po ng Diyos. So, hindi lang nagtatapos po ron. Marami pa ang sinusupply po ni Lord po sa atin. Okay? So, ganun po kabuti ang ating Panginoon at talaga hong umaapaw po talaga, overflowing po talaga yung kanyang blessings po sa atin.
mga pagpapala ayon sa kanyang kayamanan. Kasi mayaman po siya eh. Siya po yung mayamang Diyos. Kaya kung atin lamang pong naintindihan na ang Diyos natin tinutukuran ay mayaman, pinakamayaman sa lahat ng mayaman, at ang kanyang biyaya ay hindi po naubos-ubos, ba? Wala yang dahilan para ang araw mo ng linggo magtrabaho ka. Tama? Dapat ibigay kay Lord po yan. Kasi mayaman po ang Diyos eh. Kung naintindihan lang ng mga tao, every Sunday, dapat ibigay nila sa Lord. Yung para kay Lord. Tama po? Kasi yung binigay ni Lord sa atin, ilang araw po nanay? 6. Dapat yung isang araw, wala pa nga po isang araw, no? Ilang oras lang. Di po ba? Bigay natin kay Lord kasi may party din dapat si Lord sa buhay natin. No? Hindi po lahat sa sarili po natin. Hindi tama po yun. Ayaw po yan ng ating Panginoon. No? Sapagkat pagka ganun ang prinsipyo ng isang tao na gusto niya siya lang at wala ng parte ang Diyos sa buhay po niya, ba maaring puputuloy na ni Lord yung connection mo sa Kanya. Di ba? No? Kasi nakakonect tayo sa Lord eh. Once na ang connection natin ay maputol na, putulin ni Lord, abay wala nang dadaloy. Tama? Wala na pong dadaloy na mga pagpapala po ng ating Panginoon. Parang tubo lang din po yan. No? Pagka binuksan mo, tuloy-tuloy po yan, dumadaloy. Pero tingnan nyo po, pag putulin nyo na dito, ay hindi na po yan dadaloy. No? Ganun po ang kalagayan natin sa Panginoon. Okay? So mahalaga po na dapat po tayo magalak sa ating Panginoong Diyos, no? Kahit po walang pera o merong pera, kahit man anong lagay natin, dapat magalak po tayo sa ating Panginoon. Kasi dapat, hindi yung pera nakapagpagalak sa atin. Dapat yung nagpapagalak sa atin, ang Diyos at kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So, mahalaga. Kaya sabi ho dito ni Pablo, ay malinaw po na magalak sa Panginoon lagi. No? Hindi lamang bukas ka magalak o ngayon. No? Lagi, always eh. Sabi po ni Pablo, hindi yung sa tuwing lang ikaw ay meron, nagagalak ka, pagka wala ka na, nalungkot ka na, hindi ka na nagagalak. So, ayaw po yan ni Lord, dapat consistent ang ating kagalakan po sa Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, magalak sa Panginoon lagi, at muli kong sinasabi, magalak. Biro mo, ilang times na sinasabi ni Lord sa pagitan ni Pablo, ang word po na magalak. Kaya dapat tayo bilang anak ng Diyos, magalak po tayo, no, sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sa totoo lamang, ang blessing po ni Lord, talaga hong na na po tayo, na overtake na po tayo, no? Ino-overtake. Actually, nandiyan na po yung blessing po ni Lord sa atin eh, no? Na overtake na po tayo. Ang naging problema lang sa panahon ngayon kung bakit ay hindi kuha-kuha ng mga anak ng Diyos sapagkat hindi consistent ang paglilingkod po sa ating Panginoon, no? Ito po, basahin po natin ang aklat po ng Deuteronomy chapter 28 verse 2. Sabi po dito, sa wikang banyaga, and all these blessings shall come on thee and overtake thee. Tingnan niyo po, no? Malinaw. At ang lahat daw ng pagpapalang ito, sabi ni Lord, sino hong kausap niya? Mga Israelita during the time, ay darating sa iyo, no? Kasama po si Moises, at darating sa iyo at aabot sa iyo. O tingnan niyo po, if thou shalt hearken, tingnan niyo ha, unto the voice of the Lord thy God. No? Ibig sabihin, continuous, tuloy-tuloy, yung atin pong pakikinig ng mga salita po ng Diyos. Kasi during Old Testament, literal, no? Ibig sabihin, nakakausap po ni Moises, ito po yung ating Panginoon. No? Sa pamamagitan po, pagka-araw ay apoy. Pagkagabi ay apoy. Pagka-araw ay alapaap. No? Yung ating Panginoon. Okay? So, malinaw po na ang blessing po ni Lord talaga hong overtaking talaga sa atin. No? Kaya ho, ang kailangan nating gawin, magpatuloy sa Lord, magpatuloy na pakinggan ang kanyang mga aral, magpatuloy tayo na
sumunod. Yun lang naman po ang gusto ni Lord no? Tayo maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, at magpatuloy po sa Kanyang kalooban, no? Yun lang naman ang kondisyon ni Lord na binigay po sa atin. Sa totoo lang, napakadali lang kung ang paglilingkod ho natin ay talaga hong nandoon yung determinasyon, no? Nandoon yung commitment, no? Sa ating Panginoong Diyos. Kaya malinaw po, no? So panghuli na atin pong babasahin dito, panghuli po sa Hebrew chapter 6 verse 14 po, no? Binanggit po ulit dito ng ating Panginoon mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan kay Abraham, no? Si Abraham ganun din, si Moises ganun din, no? Ito po ang sabi niya kay Abraham. Sabi dito, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. Sa gayon nga, sabi dito, na sinasabing tiyak sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay paparamihin kita. So malinaw, nandun po talaga yung blessing po ni Lord. Pangako po yan ni Lord. Ang malaga lamang ay paghawakan natin, sampalatayan natin ang pangako po ng Diyos at gawin natin kung ano man po ang kalooban po ng Diyos sa buhay po natin. At ang kalooban po ng Panginoon ay magpatuloy po tayo sa Kanya. So ngayon, ano ngayon ang gagawin natin para magpatuloy tayo sa Lord? Patuloy tayo na makinig ng Kanyang mga salita, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong mag-fellowship, katulad po nito, magpalakasan, patuloy po tayo na magbasa ng mga salita po ng ating Panginoon. Kaya, sabi ni Lord, sa pagitan po ni Pablo, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Kaya dapat magalak po tayo, no, sa ating Panginoon. Rejoice in the Lord always. So, yun lamang po, at purihin po ang Diyos. At